Sa naging aktibidad sa Davao City ng mag-amang sospek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Pero sa ngayon, wala pa ring makitang indikasyon na nagkaroon sila ng pagsasanay rito sa bansa. Narito ang report. Sa kanilang pananatili sa Pilipinas mula November 1 hanggang November 28, hindi umalis ng Davao City ang mag-amang sospek sa Bondi Beach mass shooting sa Australia. Sa inisyal na investigasyon, sa iisang hotel pansamantalang nanirahan ang dalawa, walang naging bisita at pagja-jogging tuwing umaga ng ilang oras lamang ang kanilang naging physical activity. Wala ring indikasyon na nagtungo sila sa 7 shooting range sa Davao City. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, walang matibay na ebidensya na nagkaroon ng pagsasanay rito sa bansa o sa anumang panig ng Mindanao ang mag-ama. Maybe they're using heavily the internet. Maybe they're talking to somebody else. But on other physical activities, wala na. But for now, you can say probably baka nagbanding yung mag-ama dito. Probably the son is indoctrinating the father. Kasi mas naunang na-recruit yung sinabid. I mean, sinabid kasi 2019. He was already red flagged and subjected to an investigation by ASIO, yung Australian Secret Intelligence Organization. But later on, he was cleared. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, kabilang na ang dahilan kung bakit sila sa Davao nagtungo. Nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Australia at kinakalap ang dagdag na mga kuha ng CCTV. That's still a question to be answered. Probably, siguro, alam nila yung Davao is a very progressive city, safe city, and we just can speculate kung bakit Davao yung napili nila. There are possibilities. But one thing is sure, they did not undergo any training here. They did not meet any local terrorist group member based in Muslim Mindanao. Nanindigan din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi training hotspot ng terrorist activities ang Pilipinas. Sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines nitong Biyernes sa Camp Aguinaldo, iginiit ng Pangulo na walang basehan ang ganitong bansag ng ilang foreign media habang pinuri niya ang militar dahil sa kanilang pagsisikap na mapahina ang puwersa ng local terrorist groups na nasa 50 na lamang ang miyembro. For years, we have acted decisively to dismantle terrorist networks, to secure communities, and to sustain our hard-earned peace. To dismiss these gains with unfounded speculations is not acceptable. Nevertheless, we remain vigilant. We will not let deceptive narratives distract us nor weaken our resolve. We bring forward a modern AFP that is capable, credible, and steady. An AFP that is strong to deter threats, disciplined to prevent escalation, but principled to protect peace. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.